Ngayon ay halina, huminga ng malalim at pakinggan ang tinig ng Diyos na dumarating sa puso mo. Ang kanyang pag-ibig ay nakapalibot sa iyo at ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay sakop ng kanyang mga kamay. Sa bawat sandali, ipinapakita niya ang kanyang kabutihan at katapatan tulad ng sabi sa awit 91:11, sapagkat kanyang iniuutos ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Ipakiramdaman ang kanyang presensya at hayaang magsimula ang panalangin at pag-asa sa iyong puso ngayon. Ngayon, sabay nating simulan ang ating paglalakbay sa pag-asa at biyaya para sa ating pamilya. Halina at ipikit ang iyong mga mata sandali lamang. Pakinggan ang tahimik na tinig ng Diyos sa puso mo. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon at ang kanyang liwanag ay handang gabayan ka sa bawat hakbang. Tulad ng sinasabi sa awit 23:1-12, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na mapanatag. Ngayon, damhin ang kanyang presensya sa paligid ng iyong pamilya, sa bawat miyembro na mahal mo. Isipin mo ang bawat isa nilang tinatamasa ang kapayapaan, kalakasan at biyaya mula sa Diyos. Ang Panginoon ay nandyan upang itaas ang bawat pangangailangan at ang kanyang direksyon ay malinaw para sa lahat ng sumusunod sa kanya. Marinig mo ba ang kanyang tinig na bumubulong? Huwag kang mangamba, ako'y kasama mo. Ngayon ipagdasal natin ang ating mga puso at simulan ang pagtawag sa kanya ng may pananampalataya. Isulat sa mga komento, Panginoon, gabayan ng aking pamilya at huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong tumanggap ng kanyang mga pangako. Halina, muling huminga ng malalim, hayaang dumaloy ang katahimikan sa iyong puso at pakinggan ang tinig ng Diyos na dumadampi sa iyong kaluluwa. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, itinaas namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya, mula sa mga nakatatanda hanggang sa mga pinakamaliit, mula sa mga kasama sa tahanan hanggang sa mga nasa malalayong lugar. O Ama, sa bawat sandali, kami lumalapit sa iyo ng may pananampalataya at pag-asa. Alam naming ikaw ay palaging kasama, ikaw ay tapat at mapagmahal. Hinihiling namin ang iyong liwanag sa bawat landas na tinatahak ng aming pamilya, at naway gabayan mo sila sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat pagpili sa buhay. Tulad ng nasasabi sa Isaiah 58:11, ang Panginoon ay palaging gagabay sa iyo at pupunan ka ng kanyang lakas sa tuyong panahon. Punuin mo po kami ng iyong lakas at ng kapayapaan na lampas sa aming pangunawa. Ama, itinaas namin sa iyo ang aming mga anak. Ang bawat isa ay nakatali sa aming mga puso at sa iyong mga kamay. Biyayaan mo po sila ng karunungan upang matuklasan ang tama at mabuting landas at upang maramdaman nila ang iyong presensya sa bawat pagsubok. Tulungan mo po silang maging matatag sa pananampalataya, maunawaan ang iyong mga pangako at makamit ang iyong mga biyaya ng may buong pusong paniniwala. Pangalagaan mo po sila sa pisikal, emosyonal at espiritual at ilayo sa anumang bagay na hindi ka pakipakinabang sapagkat ikaw ang aming kanlungan at tagapagligtas. Tulad ng sinabi sa awit 121:7-8, ang Panginoon ay magbabantay sa iyo sa lahat ng iyong lakad at ang iyong kaligtasan ay mananatili magpakailanman. O Diyos, pumupunta kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananalig. Itinataas namin ang bawat miyembro ng aming pamilya na may mga pangarap, may mga pangamba at may mga pangangailangan. Panginoon, naway maging bukas ang kanilang puso sa iyong patnubay. Naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal sa bawat sandali at naway maging matatag sila sa pagharap sa anumang hamon. Sa bawat araw, tulungan mo silang makita ang iyong kabutihan sa bawat karanasan at maunawaan ang iyong plano para sa kanila. Ipinagdarasal namin ang iyong direksyon sa kanilang trabaho, pag-aaral, kalusugan at relasyon.
Bigyan mo po sila ng tapang upang harapin ang anumang pagsubok at biyayaan mo sila ng malinaw na pananaw sa kanilang mga desisyon. Panginoon, sa bawat hakbang nila, naway madama nila ang kanyang presensya na pumapalibot, nagbibigay proteksyon at nagpapalakas ng loob. Tulad ng sabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Gabayan mo po sila sa bawat hakbang. Kami rin po ay nananalangin para sa aming mga magulang, mga lolo at lola at mga nakatatanda sa aming pamilya. Panginoon, punuin mo po sila ng kapayapaan, kalusugan at kasiyahan. Palakasin mo ang kanilang katawan at isipan at patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Sa bawat sandali, palakasin mo ang kanilang loob upang maramdaman nila ang iyong pagmamahal at seguridad. Biyayaan mo po sila ng kaligayahan at pagkakaisa sa pamilya at punuin mo ng iyong liwanag ang bawat araw na kanilang tinatahak. Tulad ng nasasabi sa awit 92:14, sila ay mamumunga sa mga matatanda, sila ay magiging matatag at maligaya sa kanilang lahat ng gawain. Naway maranasan nila ang ganitong katatagan at biyaya sa kanilang buhay. Ama, ipinagdarasal din namin ang aming mga mahal sa buhay na malayo, ang mga kaibigan, kamag-anak, at mga mahal namin sa buhay na nasa ibang lugar. Panginoon, ilayo mo po sila sa anumang panganib, palakasin ang kanilang pananampalataya at ipadama mo ang iyong presensya sa kanilang bawat araw. Naway madama nila na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay kasama sa kanilang bawat hakbang, sa bawat laban at sa bawat tagumpay. Gabayan mo po sila sa kanilang trabaho, pag-aaral at sa bawat hamon ng buhay. Tulad ng sinabi sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan naroroon ang 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, naroroon din ako sa gitna nila, naway madama nila ang iyong presensya at suporta sa bawat sandali. Panginoon, hiniling namin ang iyong pagpapagaling sa lahat ng miyembro ng aming pamilya, sa kanilang katawan, isipan at kaluluwa. Palayain mo po sila mula sa anumang pagkabahala, pangamba o takot. Palakasin mo ang kanilang loob at patatagin ang kanilang pananampalataya. Biyayaan mo po sila ng kalusugan, kasaganaan at masaganang araw-araw na buhay. Tulungan mo po silang maging instrumento ng iyong pagmamahal at liwanag sa ibang tao at patatagin ang kanilang ugnayan sa iyo at sa bawat isa. Tulad ng sinasabi sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at ng tamang pag-iisip. Ipagkaloob mo po sa aming pamilya ang lakas, tapang at karunungan sa bawat araw. O Diyos, patatagin mo po ang aming mga puso at pananampalataya habang kami lumalakad sa iyong liwanag. Gabayan mo po kami sa aming mga pangarap, sa aming mga trabaho at sa lahat ng aming gagawin. Naway madama namin ang iyong kapayapaan sa bawat sandali, ang iyong proteksyon sa bawat araw at ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Tulungan mo po kaming maging matatag sa pananampalataya at masigla sa paglilingkod sa iyo. Sa bawat oras ng aming pangangailangan, iparating mo po sa amin ang iyong tinig at hayaang ang bawat isa sa amin ay maramdaman ang iyong pag-aaruga at pangangalaga. Sa pangalan ni Jesus, ipinapasa namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga anak, magulang, lolo at lola at bawat mahal namin sa buhay. Naway maging bukas ang kanilang puso sa iyong presensya, naway maging matatag sila sa pananampalataya, at naway maranasan nila ang lahat ng iyong pangako. Panginoon, punuin mo po sila ng iyong liwanag, biyaya at pagmamahal na walang hanggan. Tulungan mo po kaming maging matatag sa pananampalataya, masigla sa pag-asa at masigla sa bawat araw na kami tinatahak sa iyong landas. Tulungan mo po kaming maramdaman ang iyong presensya sa bawat sandali ng aming buhay at ng aming pamilya, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at patnubay. Ngayon, habang ang ating mga puso ay nananabik sa Kanya, isulat sa mga komento, Panginoon, gabayan ang aming pamilya araw-araw
At huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong lumago sa pananampalataya at maramdaman ang kanyang pangako sa ating buhay. Habang patuloy nating pinapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, balikan natin ang kwento ni Daniel sa kuweba ng mga leon. Isipin mo ang bawat hakbang na ginawa niya, puno ng pananampalataya. Alam niyang ang Panginoon ang kanyang tagapagtanggol at gabay. Kahit napapalibutan siya ng panganib, hindi siya natakot dahil sa katiyakan na ang Diyos ay kasama niya sa bawat sandali. Tulad ng nasasabi sa Daniel 10:22, ang aking Diyos ay pinapangalagaan ako at iniligtas sa lahat ng kapahamakan. Pinapakita nito sa atin na kapag tayo'y nananalangin at nagtitiwala, walang hadlang na makakahadlang sa biyaya ng Diyos. Sa ating mga pamilya, may mga pagkakataong nakaharap tayo sa mga hamon, sa mga problema, at minsan sa mga pangamba na tila leon sa ating buhay. Ngunit katulad ni Daniel, bawat isa sa atin ay may Diyos na nagbibigay lakas, karunungan at proteksyon. Ngayon, isipin ang iyong pamilya. Ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang laban, may kanya-kanyang pangarap, at may kanya-kanyang pangangailangan. Ang Diyos ay nandyan upang itaas sila, gabayan ang kanilang bawat hakbang, at palakasin ang kanilang loob. Tulad ng sinabi sa awit 46:1, ang Diyos ay aming kanlungan at lakas, handang tumulong sa oras ng kagipitan. Maaari nating ilapit sa Kanya ang lahat ng ating pamilya, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Kapag ang ating mga anak ay nangangailangan ng gabay, ang Panginoon ang magiging ilaw sa kanilang landas. Kapag ang ating mga magulang ay nangangailangan ng kalakasan, Siya ang kanilang tanggulan. Kapag ang ating mga mahal sa buhay ay malayo, Siya ang nagbibigay ng proteksyon at katiyakan. Ang bawat sandali ay pagkakataon upang makita ang kanyang kabutihan, upang maramdaman ang kanyang presensya, at upang madama natin na ang bawat isa sa ating pamilya ay mahalaga sa Kanya. Habang iniisip mo ito, hayaan mong dumaloy ang katiyakan sa puso mo na walang sitwasyon, walang sakit, walang pangamba at walang distansya ang makapaghihiwalay sa Kanyang pagmamahal. Tulad ng sinabi sa Roma 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwala na wala ni kamatayan, ni buhay, ni mga anghel, ni kapangyarihan, ni kasalukuyan, ni hinaharap, ni kataas-taas ang mga nilalang, ni anumang bagay sa kalikasan, ni anuman sa itaas o sa ilalim ng lupa, ni anumang nilalang ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig na ito ay nagbubuklod sa bawat miyembro ng pamilya, pinapalakas ang kanilang loob at nagbibigay liwanag sa bawat landas. Kaya't huwag kang mag-atubiling iangat sa Diyos ang bawat isa, ang bawat pangarap, pangangailangan, at kahit mga lihim na pangamba ng iyong pamilya, dahil Siya ay makakarinig, Siya ay magpapagaling, at Siya ay gagabay sa bawat hakbang. Sa ating buhay ngayon, maraming hamon ang dumarating sa trabaho, sa pag-aaral, sa kalusugan, at sa relasyon. Ngunit bawat hamon na ito ay pagkakataon upang ipakita natin ang ating pananampalataya. Tulad ni Daniel, maaari nating piliing manalig, maaari nating piliing magtiwala, at maaari nating piliing ilapit ang bawat miyembro ng ating pamilya sa Diyos. Sa bawat hakbang na ginagawa natin sa Kanyang liwanag, nakikita natin ang Kanyang presensya sa bawat detalye, sa bawat sandali, sa bawat desisyon. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 16:3, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Ang bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong pamilya ay magiging matagumpay kapag iniaalay mo ito sa Kanya. Kaya't habang pinagmamasdan natin ang bawat miyembro ng ating pamilya, hayaan natin silang madama ang pagmamahal at gabay ng Diyos, na ang kanilang bawat pangarap ay nakatali sa Kanyang plano at kabutihan. Ngayon, isipin mo rin ang bawat pagkakataon na nakaramdam ka ng takot o pangamba para sa iyong pamilya.
Ipinapaalala ng kwento ni Daniel na ang Diyos ay laging nandyan, hindi nagbabago at handang iligtas tayo sa lahat ng uri ng panganib. Tulad ng sabi sa awit 34:17, ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa paligid ng mga nagtatangi sa Kanya at inililigtas niya sila. Ang bawat miyembro ng iyong pamilya ay mayroong bantay na hindi natutulog na nagbabantay sa kanilang kalusugan, buhay at kaligtasan. Ang bawat problema ay may solusyon at ang bawat pangamba ay napapalitan ng katiyakan, kapayapaan at kasiguruhan sa pag-ibig ng Diyos. Habang iniisip mo ito, maramdaman mo ang Kanyang presensya na pumapalibot sa iyong tahanan, sa bawat miyembro ng iyong pamilya at sa bawat lugar na tinatahak nila sa buhay. Habang patuloy na pinapalakas ng Diyos ang ating mga puso, nais niyang ipakita sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga matitibay, kundi para sa lahat. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng liwanag, kabutihan at biyaya sa ating pamilya sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya at pagtitiwala. Ang Diyos ay naglalakad kasama natin, pinapalakas tayo sa oras ng pangangailangan at nagbibigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang bawat araw na may pag-asa. Tulad ng sinasabi sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Ang bawat plano ng Diyos para sa iyong pamilya ay puno ng kabutihan, pag-asa at kinabukasan. Kaya't habang iniisip mo ang kwento ni Daniel at ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya, isipin mo rin ang kinabukasan ng iyong pamilya na puno ng tagumpay, kasiyahan at mga himala na hatid ng Diyos. Ang ating pamilya ay ang ating pinakamahalagang yaman at bawat miyembro ay mahalaga sa plano ng Diyos. Habang iniisip mo ito, hayaan mong dumaloy sa puso mo ang katiyakan na bawat miyembro ng iyong pamilya ay may proteksyon, may gabay at may kasiguruhan sa pagmamahal ng Diyos. Tulad ng sinabi sa awit 127:3, narito, ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon, ang bunga ng sinapupunan ay gantimpala. Bawat miyembro ng pamilya mo ay mahalaga, bawat isa ay pinagpala, at bawat isa ay may espesyal na plano mula sa Diyos. Habang iniisip mo ang bawat isa sa kanila, maramdaman mo ang Kanyang presensya na nagbibigay lakas, karunungan at kapayapaan. Ang bawat sandali ay pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal, gabay at pangangalaga ng Diyos sa bawat isa. Ngayon, habang dumarating ang dulo ng kwentong ito at ang ating mga puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya, isipin ang bawat miyembro ng iyong pamilya na nakapalibot sa presensya ng Diyos. Iangat sa Diyos ang bawat isa, ang bawat pangarap, bawat pangamba, bawat pangangailangan at bawat kagalakan. Ang Diyos ay naririto upang gabayan, protektahan at patatagin ang bawat isa sa kanila. Huwag kalimutang isulat sa mga komento, Panginoon, patnubayan ang aking pamilya araw-araw at mag-subscribe upang patuloy tayong lumago sa pananampalataya at maramdaman ang Kanyang presensya sa bawat sandali ng ating buhay. Habang patuloy nating pinapalalim ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos, hayaan mong ipaliwanag ko kung paano tayo magagamit ng Kanya upang maging ilaw at patnubay para sa ating pamilya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-ibig at kabutihan. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga salita, kundi nakikita rin ang ating puso at ang ating intensyon. Tulad ng nasasabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo, kumatok kayo at kayo ay bubuksan. Ipinapakita nito na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at bawat salita ng pananampalataya ay may epekto sa buhay ng ating pamilya. Habang iniisip mo ang bawat miyembro ng iyong pamilya, damhin ang katiyakan na bawat hakbang, bawat desisyon at bawat pangarap nila ay sakop ng gabay at proteksyon ng Diyos.
Ang mga salita ng Diyos ay buhay at ang bawat pag-asa na nakatali sa Kanya ay nagiging matibay at totoo. Ngayon, isipin mo ang bawat miyembro ng pamilya mo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hamon, pangarap at pangangailangan. Ang Diyos ay nandyan upang gabayan sila, palakasin ang kanilang loob at protektahan sila mula sa anumang panganib. Ang bawat panalangin mo ay parang ilaw na pumapalibot sa kanila na nagdadala ng katiyakan, kapayapaan at biyaya. Tulad ng nasasabi sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay maaaring maging matatag sa lahat ng bagay kapag ang kanilang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Ang bawat hakbang nila sa buhay, ang bawat pangarap at ang bawat layunin ay may kasamang gabay mula sa Kanya at walang hadlang na makakahadlang sa Kanyang mga plano. Habang patuloy mong iniisip ang bawat isa sa kanila, hayaan mong iparating ko ang isang mahalagang aral. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Ang bawat panalangin ay parang butil na itinutanim sa puso nila at sa tamang panahon, ito ay tutubo at magbubunga. Ang bawat hakbang na ginagawa mo sa Kanyang liwanag ay nagdadala ng kabutihan, kalakasan at proteksyon sa bawat isa sa kanila. At tulad ng nasasabi sa awit 37:5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Ang bawat hakbang ng pamilya mo ay may katiyakan ng tagumpay kapag nakatuon sa Kanya. Ang ating pamilya ay may kanya-kanyang pangarap at ang ating pananampalataya ay may kapangyarihan upang gabayan sila patungo sa katuparan ng mga pangarap na iyon. Ang Diyos ay laging nandyan upang gabayan sila, bigyan ng karunungan at ipakita ang tamang direksyon sa bawat hakbang. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay may espesyal na layunin at ang bawat panalangin mo ay nagiging tulay upang marating nila ang kanilang tadhana. Tulad ng nasasabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ipinapakita nito na ang ating tiwala sa Diyos ay nagbibigay direksyon at tagumpay sa ating pamilya. Habang iniisip mo ang bawat miyembro ng iyong pamilya, damhin ang katiyakan na ang bawat pangarap, bawat hamon at bawat pangangailangan nila ay may tugon mula sa Diyos. Ang bawat panalangin mo ay may epekto at bawat salita ng pananampalataya ay nagdudulot ng pagbabago. Ang bawat hakbang ng pamilya mo ay gabay ng Diyos at ang bawat araw ay pagkakataon upang maranasan nila ang Kanyang kabutihan at proteksyon. Tulad ng sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Ang bawat plano ng Diyos para sa iyong pamilya ay puno ng pag-asa, tagumpay at kabutihan. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay may kanya-kanyang laban at ang Diyos ay nandyan upang palakasin sila sa bawat laban na kanilang hinaharap. Tulad ng sinabi sa awit 28:7, ang Panginoon ay aking lakas at kaligtasan. Siya ang aking tagapagtanggol. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay mayroong proteksyon at lakas na nagmumula sa Diyos. Ang bawat hakbang nila ay may katiyakan at ang bawat desisyon ay may gabay. Ang bawat pangarap ay may katuparan kapag nakatuon sa Kanya at walang anumang hadlang ang makakahadlang sa Kanyang mga plano. Habang iniisip mo ang bawat miyembro ng pamilya mo, hayaan mong damhin mo ang Kanyang presensya na pumapalibot sa bawat isa. Ang bawat sandali ng buhay nila ay sakop ng gabay, proteksyon at pagmamahal ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa awit 91:4, kaniyang itatabon ka ng kaniyang mga pakpak at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay matatagpuan mo ang iyong kanlungan. Maramdaman mo ang katiyakan at kaligtasan na ibinibigay ng Kanya. Ang bawat panalangin mo ay may kapangyarihan
at bawat salita ng pananampalataya ay nagiging ilaw sa landas ng pamilya mo. Ngayon, isipin ang bawat hamon na nararanasan ng iyong pamilya, mga problema sa trabaho, kalusugan, relasyon at buhay pang-araw-araw. Ang Diyos ay laging nandiyan upang gabayan sila, patatagin ang kanilang pananampalataya at ipakita ang tamang direksyon. Ang bawat hakbang na ginagawa nila ay may gabay at ang bawat desisyon ay may proteksyon. Tulad ng sinabi sa awit 32:8, aking ituturo sa iyo ang landas na dapat mong lakaran, aking ituturo sa iyo ang aking mga mata sa iyo, ang bawat miyembro ng pamilya mo ay may katiyakan ng gabay at proteksyon mula sa Diyos. Ang bawat pangarap ay may katuparan at bawat pangamba ay napapalitan ng katiyakan at kapayapaan. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay may kakayahang maranasan ng tagumpay, kasiyahan at kapayapaan kapag ang kanilang puso ay nakatuon sa Diyos. Ang bawat panalangin mo ay nagiging tulay upang marating nila ang kanilang layunin at tadhana. Tulad ng sinabi sa awit 24, bigyan ka niya ng kung ano ang iyong puso at gampanan ang iyong mga plano. Bawat miyembro ng pamilya mo ay may katuparan sa kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Habang iniisip mo ang bawat isa sa kanila, damhin mo ang katiyakan na ang Diyos ay laging nandyan upang gabayan, protektahan at palakasin sila sa bawat hakbang. Ngayon, habang ang ating mga puso ay puno ng pananampalataya at pag-asa, isulat sa mga komento, Panginoon, gabayan ang aming pamilya araw-araw at huwag kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong lumago sa pananampalataya at maramdaman ang kanyang presensya sa bawat sandali ng ating buhay. Habang patuloy nating pinapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, damhin ang kanyang presensya na pumapalibot sa bawat miyembro ng pamilya mo. Ang bawat araw ay pagkakataon upang ilapit ang bawat isa sa Kanya at ang bawat panalangin mo ay may kapangyarihan upang magdala ng liwanag, gabay at proteksyon sa kanilang buhay. Tulad ng nasasabi sa awit 27:23, ang mga hakbang ng tao ay itinatalaga ng Panginoon at Siya ang nagagalak sa kanyang landas. Bawat hakbang ng pamilya mo ay sakop ng kanyang direksyon at katiyakan. Sa bawat desisyon, sa bawat pangarap at sa bawat hamon, nandiyan ang Diyos upang gabayan at patatagin sila, bigyan sila ng lakas at ipakita ang tamang landas. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay may espesyal na layunin at plano mula sa Diyos, at bawat panalangin mo ay nagiging tulay upang marating nila ang kanilang tadhana. Habang iniisip mo ang bawat miyembro ng pamilya mo, damhin ang katiyakan na sila ay protektado at minamahal. Ang bawat pangarap ay may katuparan kapag ang kanilang puso ay nakatuon sa Diyos at ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon upang maranasan ang kanyang kabutihan. Tulad ng nasasabi sa Kawikaan 13:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Bawat hakbang at desisyon ng pamilya mo ay may gabay at proteksyon mula sa Diyos. Ang bawat sandali ay pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala. Ngayon, isipin ang bawat miyembro ng pamilya mo na nagigising sa umaga na may bagong lakas at pag-asa. Ang bawat isa ay may kasamang gabay ng Diyos at bawat hakbang nila ay may proteksyon at direksyon. Tulad ng sinasabi sa awit 91:1, ang nananahan sa lilim ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Bawat miyembro ng pamilya mo ay may katiyakan ng proteksyon, kapayapaan at liwanag mula sa Diyos. Habang iniisip mo ito, maramdaman mo ang pag-ibig at gabay ng Diyos sa bawat sandali ng buhay ng pamilya mo. Habang natatapos natin ang ating paglalakbay sa panalangin at pananampalataya ngayong araw, damhin mo ang kapayapaan ng Diyos na pumapalibot sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay nakatali sa kanyang mga kamay at ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay may gabay,
proteksyon at lakas mula sa Diyos. Tulad ng nasasabi sa awit 121:7-8, ang Panginoon ay magbabantay sa iyo sa lahat ng iyong lakad. Siya ay laging magtatanggol sa iyong buhay. Bawat miyembro ng pamilya mo ay may katiyakan na ang kanilang buhay, kalusugan at bawat pangarap ay sakop ng kanyang pag-aaruga. Habang iniisip mo ito, damhin ang init ng kanyang presensya na pumapalibot sa inyong tahanan, nagdadala ng pag-asa, liwanag at katiyakan na walang hanggan. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maramdaman ang kanyang kabutihan at ang bawat sandali ay regalo ng kanyang pagmamahal na nagbibigay proteksyon at gabay sa lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ngayon isipin mo ang bawat miyembro ng pamilya mo na may kanya-kanyang pangarap, hamon at pangangailangan. Ang Diyos ay laging nandyan upang palakasin sila, gabayan ang kanilang mga desisyon at bigyan sila ng tamang direksyon sa bawat hakbang. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 16:3, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Bawat hakbang ng pamilya mo ay nagiging matagumpay kapag nakatuon sa Kanya. Ang bawat desisyon, bawat pangarap at bawat hamon ay may gabay mula sa Kanya. Huwag kang mangamba sa mga sandali ng pag-aalinlangan o pangamba. Ang Diyos ay nandyan upang patatagin ang loob at gabayan sa liwanag ng Kanyang katotohanan. Ang bawat miyembro ng pamilya mo ay may tadhana at layunin na itinakda ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay makakamtan ng may katuparan. Habang patuloy mong iniisip ang bawat isa sa kanila, damhin ang katiyakan na ang bawat pangarap at pangangailangan nila ay may tugon mula sa Diyos. Ang bawat hakbang ay may proteksyon at ang bawat desisyon ay may gabay. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Bawat miyembro ng pamilya mo ay may lakas at tapang na harapin ang bawat pagsubok sa tulong ng Diyos. Ang bawat panalangin na ginawa mo sa kanila ay nagiging instrumento ng pagbabago at pagpapala, nagdadala ng liwanag at katiyakan sa kanilang landas. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maramdaman ang presensya ng Diyos sa bawat detalye ng kanilang buhay, mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamahalaga. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago at ang bawat miyembro ng pamilya mo ay sakop ng kanyang proteksyon, gabay at inspirasyon. Ngayon isipin mo rin ang bawat sandali ng pagkakaisa at pagmamahalan sa iyong pamilya. Ang bawat tawa, bawat kwento, bawat simpleng hapunan ay pagkakataon upang maramdaman ang presensya ng Diyos at ang kanyang kabutihan. Tulad ng nasasabi sa awit 133:1, narito ang mabuti at kasiyasyang bagay kapag ang mga kapatid ay nagkakaisa. Bawat miyembro ng pamilya mo ay nagkakaisa sa ilalim ng kanyang pag-aaruga at gabay. Ang bawat panalangin, bawat salita ng pananampalataya at bawat simpleng pag-asa ay may epekto sa kanilang buhay, nagdadala ng liwanag at katiyakan na ang Diyos ay laging nandyan, handang magbigay ng solusyon sa anumang hamon at magbukas ng mga pintuan ng biyaya at kasaganaan. Ngayon, habang nagtatapos ang ating panalangin at ang ating mga puso ay puno ng pananampalataya, nais kong hilingin sa iyo na isulat sa mga komento, Panginoon, ipagkaloob sa aming pamilya ang iyong gabay at proteksyon araw-araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy nating maranasan ang kanyang presensya sa bawat araw at marinig ang kanyang tinig sa ating puso. At habang nakikita mo ang video na ito sa tabi, i-click ito upang mapalago ang iyong pananampalataya at patuloy na madama ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Ang bawat sandali ng panalangin ay pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal, proteksyon at gabay ng Diyos sa ating buhay, at bawat salita na nanggagaling sa puso ay may epekto sa ating pamilya at sa ating pananampalataya.
Huwag kalimutang ibahagi ang video sa mga mahal mo sa buhay upang maramdaman din nila ang kanyang presensya, kabutihan at pagmamahal sa bawat araw na darating.